Hi, kamusta mga chong and welcome po dito sa ating channel and it's nice to be here again to react chong, no? At before I start, I just want to say Merry Christmas po sa ating lahat, sa inyo po mga Pilipino, no? Alam po naman namin na diyan po sa Pilipinas ay Pasko na. At tayo po ay humihingi na ng mga regalo sa ating mga ninong at ninang. Yep, at kayo naman po mga ninong at ninang 'no, wag na kayong magtago at gano'n talaga 'no, at nasa social media na tayo at kung hindi kayo makontak sa bahay, ime-messenger lang kayo, ayos na, huli na kayo agad. Biro lang mga chong, tayo po ay nagpapasaya lang po ng konti and I just wanna say thank you po 'no, at palakpakan po natin, ayan. At tayo po ay nasa road to 700 na po tayo. Maraming maraming salamat po sa ating mga subscriber, sa mga nag-subscribe na bago and it's still running, going up, up, up. Maraming maraming salamat po. I really, really appreciate po ng inyong mga subscription at siyempre po ay kung kayo po ay manonood, sana mag-comment kayo, mag-like para ang ating pong channel ay tuloy-tuloy na pong umangat. Thank you very much po. At siyempre po, lalo na po sa ating sa mga OFW po diyan, no? At kayo po ang isa rin sa dahilan kung bakit ang ating channel ay nag-grow na, no? Hindi pa naman tayo katulad ng iba dyan na ma-impluwensya, pero tayo naman hindi nangangarap ng ganun. We just want to react what's going on in our country because as Filipino, 'di ba? Ay dapat tayo magsalita, no? Freedom of choice. Kaya tayo nandito. Kahit sa ating mga kapwa nating OFW ay talagang dito sila tumitingin kung ano bang masasabi ng isang mga katulad natin. Maraming maraming salamat po again. At ating channel. At sabi ko nga sa inyo na kung tayo po ay umabot ng 1,000 po mga chong at tayo po ay magbibigay naman po ng konting pabuya, ayuda. Pero hindi po tayo katulad ni Tampalos na binubulsa ang ayuda at ipinamimigay sa kanyang mga tropang wadko. Okay? Okay? Sa atin lang naman po, konting tulong lang naman, no? Alam niyo na, ayun, pang kape or what, it's up to you guys. Hindi naman tayo mayaman, but, we just wanna share a little, no? Hindi lahat, no? At baka wala na akong may bayad. Biro lang. Pero thank you. Thank you po very much. Thank you, thank you, thank you. Okay. Alright. At syempre po, no? Gusto kong batiin ang ating mga OFW. Kamusta po kayo diyan? Very, very Christmas po sa inyong lahat sa buong mundo ang ating mga OFW. Pasko na sa Pilipinas, mga tropa nating OFW and I'm sure na tinawagan niyo na ang inyong mga mahal sa buhay, pinadalhan niyo na at I hope ang inyong mga pinadalhan na box ay nakarating po ng tama o kung maliit na ng konti as long as na hindi kayo nabudol, no, ng mga shipping lines na yan dahil yan ay minana nila sa administrasyon na ito. No? Okay, kaya kayo mga OFW, Merry Christmas sa inyo. Again, always take care of your health. Okay? And don't forget to pray. Dahil yan lang ang kailangan natin, no? Para tayo ay matindi. Okay? All right. At bago ko ituloy, no, gusto ko sanang banggitin po kasi kanina o kahapon kami po ay nag-post sa Facebook po. At ang aking pong misis ay nagsabi na Christmas Lucky 9 winners. Ika nga kung sino po ang unang siyam, no? Paano ba 'to? Mali po yan, tama. Ay siya po ay magkakaroon ng konting, alam niyo na, konting pamasko nga, ika nga. Yun naman po ay aming sharing lang ng aming mag-asawa at ang aming mga pamilya. Hindi po kalakihan, tayo po hindi naman tayo milyonaryo 'no, pero we just wanna share because, alam niyo na, yung mga blessing na kahit papaano nandito tayo ay parang ishine-share lang po natin, okay? Gusto ko pong banggitin sa inyo na nag-close na po ang Lucky 9 winners at babanggitin ko po ang mga nanalo 'no, at in that way, alam niyo na ito ay hindi budol. Okay? Anyway, let me know or puwede kayong mag-comment sa page ng aking misis at o sa aking page at malaman natin kung natanggap nyo under your GCash. Ngayon, kapagka mali at wala kayong natanggap sa GCash, hindi ko na problema yun. Dahil baka mamaya wala kayong load o di kaya ay yung number nyo wala na, no? Kaya paki-check na lang po. Pero sabi nga nila natanggap na rin nila. Excuse me. Unahin po natin si Jenny Gamboa, yan. At si Felton Ocasyon, yan. No? At si Madak Marisa Mulato. Pucha, parang mga macchiato 'to, men, pambihira. At siyempre po 'no, si Jovi E. Brocal, Shaira Lumage. Pasensya na kayo kung mali ang pagkakabanggit ko ng pangalan niyo, ano niyo na lang 'no, comment sa akin. Hoy, Chong, mali ang banggit ng pangalan mo. At Ron Santino, George Mendoza, Catherine Alba. Alright. At siyempre po ang last but not the least is not from Japan. Siya po ay si Hapon Lopez, no? At yan po ay mabait na tao at kung yan ay tatakbo ng kapitan sa kanyang barangay, iboboto ko yan mga chong. Okay? Alright, so congratulations po sa inyo mga nabunot namin, no? Sa
lucky 9 winners para ngayong Pasko. Okay? Again, ginawa lamang po natin 'to. It's a sign of appreciation. And sabi nila meron nang nagsasabi na hindi raw sila umabot, sayang daw. Okay. All right. I'm not supposed to say this, no? It's because it's a surprise again, pero sa New Year po baka ako po ay mag-live ay sa mga subscriber ko, kung nakikinig kayo, napapanood niyo 'to, all you have to do is the first 9. Hindi ko lang alam kung first 9, no? I have to verify it from my administrator na si Mrs., no? At malaman natin kung first 9 pa rin ay ang mga subscriber natin at kung sino pa, no? At i-a-announce namin 'yan sa Facebook at pupunta kayo sa YouTube dito sa aking channel at tayo po ay mamimigay naman po para po sa New Year. Kaya abangan niyo po 'yan, live po tayo at we will see. We will coordinate at sa Facebook niyo na lang po basahin dahil sa YouTube wala naman po meron nga po pala post dito. I can post it also. Kaya sa mga subscriber, baka gusto niyo kung may GCash kayo ay mas madali. Pag wala, mahirap. Okay? Kaya abangan niyo na lang po. Okay? And siyempre, shoutout natin sa ating utol, si Vong Alba, at sa aking pinsan na si Adrian Mercado. Merry Christmas sa inyo and you guys take care. Okay? At sa pamilya nyo. Alright, mag-umpisa na po tayo at oo nga pala, bago po tayo mag-umpisa, ano ba yan? Masyado ako na-excited kasi magpapasko pa lang ko dito mga chong. It's only 11:48. Ay ito po ang video ng ating number 1 na sinusuportahan, Senator Rodante Marcoleta. Panoorin po natin sandali. Tinggawi. Oo, boss. Magmumukha akong magalang-galang. Yan ang kailangan natin. Malinis. Ano ba yung mga tumatakbo na yan sa eleksyon? Sobrang pabida. Tama ka, boss. Sikat lang sila. Puro paandar. Pero, wala namang alam at kakayahan. Totoo yan. May mga pabida dyan. Yan kailangan natin. Yung may tunay na malasakit sa bayan. Kaya kailangan natin ng maayos na basehan sa pagpili ng kandidato. Yung hindi karapat-dapat, tanggalin na sa listahan. Dapat doon? Kamiss talaga si Senator Miriam Defensor Santiago noon. Yun ang tipong senador na may paninindigan at taglay na talino. Sana nga magkaroon ulit tayo ng ganong senador. You may not like the person. You may not like her presence here. But you have to respect. You have to be nice person. That is guided by the tradition. Ayan, si Congressman Marcoleta. Matalino, matapang, may integridad at laging nasa tama. Sabi nga nila, yan ang lalaking bersyon ni Senator Miriam. Yan ang klase na kandidato na gusto ko. May malasakit at magmamahal sa bayan. Ayan ang hinahanap natin ngayon. Hindi lang matalas at matalino. Kundi malinis pa at pulido ang serbisyo. Ang inaffirm ng court, yung suspension, hindi yung pagbabayan ng maximum fine. Meron kang intellectual dishonesty rito eh. Sana si Marcoleta ang iluklok natin sa Senado. Yung may alam sa paggawa ng batas at may prinsipyo. Yan ang dapat na nasa Senado. Maayos, malinis at pulido. May integridad. O boss, kay Marcoleta, may pag-asa pa. Save our country, save our country, Marcoleta! Kung gusto mo ng tunay na pagbabago, pumili tayo ng bago. Kay Marcoleta, may pag-asa ka. Yun mga chong, ito po si Congressman Marcoleta. Iboto natin. And alam nyo, mag-ingat po pala kayo, no? Marami mga surveys na pinakikita minsan yung mga makabayan black, no? At nasa top 12 sila. Hindi ako naniniwala doon mga chong. Hindi po ganun katanga ang Pilipino para ilagay sa top 12 ang mga NPA besties na to. I don't think so. You know, binibigyan lang kayo, mind condition lang po yan para malaman nila kung ano ba ang reaction ng mga taong bayan. Good thing na yung mga comment na nandoon ay sinasabing fake yan. Fake po talaga yun mga chong. At ang nakakatawa pa ho rito ay hindi nila sinasama ang pangalan ni Congressman Marcoleta. Bakit? 'Di ba? Bakit hindi nila sinasama ang pangalan ni Marcoleta? Natural lang, ibig sabihin, parang Sara Duterte lang 'yan eh. Ay natatakot sila dito sa taong 'to. Dahil itong taong 'to malinis, no? At ang gusto lang nito tumulong gumawa ng dapat na tamang batas. Kaya hindi nila sasama. Kita niyo top 12, inilagay nila mga NPA besties. Ano magagawa niyan? 'Di ba? Sinalot na nila ang Congress. Ngayon they're planning to go on the Senate. Kaya ingat tayo mga Pilipino, wag nating ilagay mga hayop na 'yon. Alam naman natin yung isa daw convicted pa, no? Kaya lang nakakawala ay nagbayad, which is may pera sila dahil alaga sila ni Tamba. So, ingat lang po. Wag naman ganoon. Wag natin isugal ang mga hinayupak na 'to. Okay? Alright. At syempre po, mga chong, babanggitin ko lang na rin po ang ating kandidato ng ating Tatay Digong, no? Si Bato, si Go, si Atty. Rodriguez at isama na po natin si Pastor Apollo Kibuloy. Yung iba, hindi po ko sila masyado pang nare-research. Pero I have a feeling na
matino rin po itong si Attorney Raul Lambino at saka si JV Hinlo. Ngayon, nasa internet naman po lahat yan. You can research them. You can search their name at kung ano ba yung nagawa nila at kung ano yung gagawin nila para sa ating bayan. No? Alam nyo mga chong, it's about time na palitan naman natin ng iba. Kasi, kita-kita nyo naman, yung iba, magpapahinga lang ng 3 years tapos nandyan na. So, you have to think that. No? Tapos, anong gagawin na naman nila sa Senado? Nakakailang senador na ho yan. Katulad yan, isang boksingero, tatakbo na naman. Anong ginawa niya? Sasabihin niya, natatanggalan niya raw ako. No, yung isa naman, host ng comedy TV show sa tanghali. Di ba? I mean, may nagawa siya sigurong bills, pero maiba naman sana. Di ba? At para mabigyan natin ng pagkakataon ng mga bagong Senado. Kasi paulit-ulit na lang mga chong, hindi ba kayo nagsasawa? Yeah, sasabihin nyo, kasi bata yan ni ganito, ganyan. Tapos ano nangyayari? Kita mo, up to now. 50 years, up to now. Wala pa rin nangyayari. Oh, gumana lang gumalaw lang ng konti ang Pilipinas, gumanda ng konti nung panahon ni Tatay Digong. Pero pagdating sa mga senado, lalo na ngayon, pag yung mga senador ngayon, ang sasama, di ba? Sila bongo lang, sila bato lang ang matitino dyan. O ano, no, yung iba. Pero ang hirap ang kawawa. Sana itong Magic New 12 ay sana talagang brand new. Okay? Alright. Okay, our reaction for today ay ito na naman po si VP Sara, no? At nag-file na naman ng third impeachment ang mga sugapa ng bayan. Ito po yung mga sugapa. Ako talaga aaminin ko na, sugapa itong mga nayupak na to dahil may balita. 1 trillion ang budget para pabaksikin ang atin na VP Sara. Can you imagine that? Kung sana yung trillion na yun, ibigay na sa mahihirap. Hindi sa ayuda, para sa mga sa mga progress, mga development, improvement ng ating bansa. Kasi pag ayuda, wala. Do we have to count on ayuda? Ngayon, yan ang pinaka-topic ngayon. Ayuda, ayuda, ayuda. Diba? Kaya, ito nga po, no? At meron naman third impeachment news. Ay pakikita ko sa inyo ang news ng Inquirer.net at para malaman nyo. Good afternoon. Religious groups and a group of lawyers filed a third impeachment complaint against Vice President Sara Duterte before the House of Representatives Office of the Secretary General. The groups led by Amando Vergil Ligutan submitted impeachment complaint to the Office of House Secretary General Reginald Velasco at around 11 a.m. on Thursday, December 19. Based on a copy that Ligutan briefly showed to the media, the ground for impeachment used is culpable violation of the Constitution, bribery, graft and corruption, and betrayal of public trust. Duterte is already facing 2 impeachment complaints. The first impeachment complaint was crafted by civil society organizations and was endorsed by Akbayan Party List Representative Percival Sendanya on December 2. See? Akbayan. Ano ba mga akbayan? NPA. Alam niyo mga chong, itong mga NPA na to, lumalakas sa loob kasi suportado sila ni Tamba. No? Imagine that, last election o last 18 Congress. What? Congress, ano ba yan? Imagine nyo that. Did they ever say that? Gigil na rin sila sa impeachment noon kay Tatay Digong. May nangyari ba? Wala. Dahil matino ang Speaker of the House noon. Ito kasi ngayon, ang Speaker ngayon, talagang garantisadong walang iya at hayop. At magnanakaw. Diba? Alam naman natin, dami-dami ng pruweba Pero tayo mga Pilipino, hindi pa rin tayo umiimik. Diba? Tumitingin pa rin tayo, nanonood pa rin tayo kay Maharlika, diba? Instead na kumilos na. Pero ibig sabihin, akbayan, NPA, yan ang mga galit sa mga Duterte kasi pinabaksak nila ang NPA. Kita nyo naman nung nag-meeting noon ang NPAs. Yan, si Teddy Casinot na lipstick. Diba? O yung iba, nagpunta kay Tamba, nag-meeting. Doon pa lang alam nyo na obvious naman, di ba? Alam nyo mga chong, itong si Tamba, kung talagang maka-Pilipino to, kung talagang may balls to, labanan ng mga rebelde katulad ng mga nila Casino, hindi magkakaganyan. Walang magiging ganyan. Pero syempre, may pangarap na tumakbong presidente kahit ayaw ng presidente sa kanya. Ay, yan ang ginagawa niya. Desperado na. Kahit mismong terorista ng bayan, yayakapin niya para mapansin siya. Duterte was slapped with the second impeachment complaint filed by over 70 representatives of progressive groups led by Bagong Alyansa Makabayan on December 4. Duterte's office is currently being investigated by the House Committee on Good Government and Public Accountability due to the alleged misuse of confidential funds for the Office of the Vice President and the Department of Education. Ano na ako sa yung nag-news ngayon. Sorry. Nasanay lang ako sa natural ng mga anchorman During the Pasko, kaya patawa tayo. Yun, natapos ng buwisit. Yun. Kaya naman ang ating pong VP ay nagsalita naman. Actually, matagal na rin itong interview sa kanya. Ipapakita ko lang sa inyo, lalo na sa ating mga OFW na nanonood, ay kung ano yung sinabi niya. Para sa kanya kasi, parang wala yan. Sanay na ako sa ganyan Parang, sige, okay lang.
no? Nag-file sila, at least magkaalaman na. Wala siyang, hindi niya, ay kasi ano eh, hindi siya takot. And she is ready to face it. Which is, yan talaga ang VP. Ibig sabihin, pag kaya mong harapin ang isang bagay na ibinibintang sa'yo, wala katotohanan ang bintang. Diba? Kaya ganyan siya magsalita. Pakinggan lang natin ng konti. Here. Dalawang impeachment cases na ipinasa sa Congress, ma'am, against you po. What's your comment, ma'am? Yes. Well, I welcome that finally na-file na yung impeachment case na sinasabi nilang i-file nila since last year pa. So, okay din yung impeachment case dahil ako lang yung ang tinitira doon. Ako lang ang iniimbestigahan nun. Ako lang ang inaatake. See that? You can tell na ito si Vice President Sara ay gusto niya lang yung bang ayaw na madadamay ang iba niyang staff. Kasi alam niyo naman ang tuwad kong, no? At yung mga ibang nag-iimbestiga ng mga Congress. Well, alam naman natin mga bayad naman yan, mga per head yung mga yan, di ba? Parang buffet yan eh, di ba? Per head. Kaya sasabihin ni Tamba, oh, ito. Oh, yung pwedeng manira kay VP Sara, ito. Oh, down payment, 500,000. Oh, pagka napansin ka ng media, ng mga vloggers, ng mga tao na magaling kang manira kay Sara Duterte, may additional kang 5 million. Ito mga sample lang to mga. Kasi in real life, behind the Congress, sa building, kung saan huwag kayong pupunta ro dahil maraming umiihi doon. Diyan sila nag-uusap siguro at sinabi, oh, halimbawa lang si Atras, no? Si Abante Atras. Ano talaga, sabi ni Tama, ito sa milyon. Tirahin si Sara, pati yung tatay niya. Idamay mo na lahat, pati yung pusa ni Sara at yung aso niya. Ano ba pangalan ng aso niya? So, idamay mo na sila ay gumagamit ng fund ng Pilipino. Siyempre naman, si Atras, oh, sige, magkano? Oo, titirahin yan. Magaling tayo dyan, pambihira eh. Kita mo naman, may 18 million Cadillac van ako. So, bibili ako ng Mercedes na AMG. Yan ang trabaho ng mga Congress na yan. So, it's really sad. You know, kasi nakikita ng buong mundo kung gaano kagarapal ang mga Kongreso. No? Kaya, what can we do? Diba? Just kick them out. Huwag natin iboto sa 2025. Palitan natin ng matino. No, wala. I'm not saying na matino yung papalit. Pero at least, mawala muna sila sa kalkulasyon. In that way, mabawasan naman ang demonyo sa Congress. Diba? Alright, tuloy natin kay ma'am. Impeachment case, hindi nakasali yung mga kasamahan ko sa Office of the Vice President and yung mga dati kong kasama sa Department of Education. So, at least kung meron tayong impeachment case, masagot na ang final. Yun ang ibig sabihin. VP Sara wants to, maybe she wants to go forward. In that way, masagot na natin yung kawalangyaan ng mga bintang sa kanya. Lalo ng mga NPA besties, di ba? Yan yung mga demonyo ng lipunan. And she is ready to face it. Ano yung mga inaakusa nila sa akin? Yung subpoena ng NBI, pupunta po ba kayo on December 11, ma'am, to attend yung papatawag na sa inyo? Pagkakaintindi ko sa explanation ng mga abogado ko sa investigation ng NBI, ay pwede namang hindi pumunta. Ito dito pa lang, marami nagko-comment ngayon sa Facebook, sa Twitter, na wala kang respeto, Inday. Diba? Nasasabi nga lang ng lawyer na pwede naman wag nang pumunta yung mismong pinagbibintangan eh. Nakita ko sa Twitter, wala kang respeto sa batas. No one is above the law. Alam nyo, yung mga hindi nakakaintindi ng batas, kung pwede naman sabihin ng counselor niya na, hey, you don't have to come. Okay? We will take care of it. Diba? Bakit na papupunta? Eh, may trabaho yung tao. Yung tao hindi naman nakatunganga o natutulog ng 3 araw pagkatapos tumira ng cocaine. Etong taong to, trabaho lang. Mas priority niya magtrabaho. Bakit? Eh, kasi para sa Pilipino nga eh. Ano ang ibig sabihin? Kaya yung mga nagko-comment, sa isang blogger na sinasabi na walang respeto, ganyan-ganyan. Ang NBI ba may respeto rin? Alam mo ba yung nangyari na nagpapasayo ng dancer dyan sa building na yan? Oh, hindi nila alam yan, di ba? No? Eh, kung si BBM ang binigyan nila ng subpoena, do you think pupunta rin si BBM sa NBI? Oh, nagkataon lang na hawak niya ang administration ng gobyerno. Kaya siya ganyan. Oh, ngayon, kung may option na kung walang option na hindi siya pwedeng hindi dapat na hindi a-attend, VP Sara will take time. Will make time para dumalo sa NBI. Hindi naman bastos ang taong yan eh. Kaya yung nagsasabi na walang respeto sa pambihira kayo. Magbasa-basa kasi kayo ng law. O baka naman yung mga kaibigan din kayo, mga lutang na naglo-lawyer, pwede nyo tanongin. Mga hinayupak na to. Yun ang explanation nila dahil pwede naman mag-submit na lang daw ng sulat or affidavit, depende sa ating decision or position paper. So, hindi din ako makapunta kasi, well, unang-una na yan, tapos pangalawa, meron kami Thanksgiving na mga activities. Actually, hindi ang NBI ang dahilan para tumigil si VP Sara magtrabaho.
And then, siyempre, magpapasko na nga, may Thanksgiving siya. Mas priority niya ang mga tao at ang mga Pilipinong umaasa sa kanya. You know, the thing is, ang NBI, hindi pa naman suspect to eh. No? Parang pinagbibintangan pa lang. Actually, alam nyo dito sa US, pag ang isa katulad niya, Vice President o Senator, yung mismo FBI ang pupunta sa mismong taong parang kinasuhan o pinagbibintangan. Dapat gano'n sa Pilipinas. Bakit? Unang-una, VP Sara is the second leader ng bansang Pilipinas. Dapat siya nirespeto ng NBI. Actually, NBI dapat ang pumunta sa opisina ni VP para i-confront. Ito po, meron pong sapuin sa inyo. Ano po ba nangyari? Hindi yung mismo yung VP ang pupunta. That is just the sign of respect sa ating leaders. No? From the President to the Vice President, maybe sa Senate. Diba? Respeto na lang yan. And yes, igalang mo na, no one's above the law. The NBI can go there and check it out. So, hindi naiintindihan niya ng ibang mga vloggers, mga kala mo kung sino nagmamagaling. Pero, when it comes to respect, hindi naman, wala pa naman siyang kaso eh. May nagreklamo lang sa kanya. O, hindi pa yung case talaga. Kaya, ang NBI pwedeng pumunta doon sa lugar ng opisina ng OVP na para tanungin siya sa bintang sa kanya. Yun lang naman po yun, mga chong. Hindi yung walang respeto. Itong mga tao kasi, binibigyan agad nila ng kulay. Ganun talaga eh. Diba? Lalo na mga Dilawski ngayon, pumapapil na naman. Kaya alam naman natin, halo-halo na yung mga yan. Dilaw at pula. Hindi sila uubla sa berde, mga chong. Sa December 11. And pangatlo, after ng Thanksgiving activities namin, ay pauwi din ako dito sa Davao City para maglibing ng uncle. Ma'am, may sinagawa ang VP Sara ride ng weekend, ma'am, in Davao and Cebu and other areas, ma'am, sa buong bansa. Ano yung sasabi na sa suporta ng mga tao sa inyo at sa OVP, ma'am? Oo, nagpapasalamat ako sa suporta, sa patuloy. Nagpapasalamat ako sa patuloy na suporta ng ating mga kababayan sa akin, sa mga kasamahan ko sa Office of the Vice President and sa opisina ng pangalawang Pangulo ng ating bansa. Malaki yung nagpapalakas ng loob namin at malaki yung tulong ng suporta nila sa nararamdaman namin na pagmamahal mula sa ating mga kababayan. At humingi ako ng pasensya sa stress, lalo na sa mga senior citizens. Marami akong nakakasalamuha or na nakikita sa daan na nagsasabi sa akin na nasa-stress kami sa ginagawa sa iyo. Humingi ako ng pasensya sa kanila na hindi ko rin naman gusto na umabot ng ganito. Pero meron talagang panahon sa buhay ng isang politiko na merong mga pinagdadaanan. Kaya humingi ako ng pasensya, lalo-lalo na sa mga senior citizens, sa stress that I caused them. Ma'am, one last. Nagpahayag yung INC, ma'am, na magsiset sila ng rally to support yung initial statement ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi dapat na i-pursue ang impeachment against po sa inyo, ma'am. Anong sasabi niyo sa pahayag ng INC, ma'am? Yes, oo. Naiintindihan ko yon na gusto ng INC ng kapayapaan sa ating bansa dahil alam nila kapag mayroong kapayapaan, susunod din yung kaunlaran ng ating bansa. Kaya naiintindihan ko yung pagsuporta nila sa opisina ng ating Pangulo, sa opisina ng Office of the Vice President. Yun. Okay. Salamat po, Bise. Ngayon, at syempre, no, papapel ang Congress, ang mga tuwad ko. No? Kung natatandaan nyo si Hung Hang, no, na Kong Hun, ng Sambales, no, ito yung tipong gigil na gigil sa mga Duterte kasi nga, he is one of the list nung araw kay Tate Digong na drug lord, di ba? Unfortunately, hindi yata ito na push through o napatunayan, no? Pero sa mukha niya na lang, mga chong, kung titignan nyo, parang laging bangat. I don't know. Kayo na, pero alam nyo mga chong, may mga nakakausap ako sa Sambales when I was in the Philippines. At itong taong to, ay sabi ko nga sa huli kong vlog, nga sa lupa rin to. No? At sila mismo nagsasabi, we believe na yung congressman na yan ay may pagkaalam sa mga droga. No? Sila nagsabi niya, mga taga-Sambales. No? Kaya ako naman, hindi naman ako taga-Sambales. Nagpupunta lang kami doon. At they opened that up. No? Hindi nawawala sa kalkulasyon. Anyway, pakinggan po natin itong hayop na to. No? At ewan ko, natatawa nga ako. Nakikita ko lagi yung bata nitong artista na pati picture nakalagay sa mga barangay doon sa Sambales. Bakit? Anong collection nun? Anyway, let's watch this comeback. They're not even talking about it. Naririnig lang naman natin no ang usapin patungkol sa impeachment sa bibig mismo na nanggagaling kay Vice President Sara, no? At trabaho lamang ang ginagawa namin sa Kongreso. Tama naman ang sinabi ng hayop na to eh. Trabaho lang, you know? After I paid you, work. What is your project? Sabotage Sara Duterte, di ba? Yan naman trabaho niya. Kita niyo itsura. Mukhang
alam niyo yung doll? Meron dito movie sa US na ganyan na itsura, nakasalamin din, Hindi ako siya. Yung doll, parang ganyan na itsura. Men, hindi kaya doll yan? Okay. Hindi naman tayo, hindi mahilig ang Kongreso sa drama. Hindi nga naman, oo naman, totoo naman na hindi mahilig sa drama ang Kongreso. Mahilig kumita. Yan ang ibig niya sabihin kayo naman. Ako tinutulungan ko lang tong hayop na to na kung ano ba ang ginagawa ng Kongreso. At saka contempt. Mahilig sila sa contempt. Diba? Yan ang ugali nila. No? Puro contempt. Hindi lang masagot ang tama, hindi nila magustuhan yung sagot, contempt agad. Kaya tama siya. No? Okay. Hindi rin tayo gumagawa ng diversionary tactics, no? Katulad Napansin ko lang sa iyo, Congressman Gunghang. Ay, ba't hindi ka makatingin sa camera? Alam mo mga chong, ang tao, pag walang tinatago, tingin ka sa camera. Like this. Yan, nakatingin ako sa camera. Di ba? Oh, di ba? Oh, di ba? Oh. Kasi wala akong tinatago. Kaya ako nakatingin sa camera. Ba't ikaw parang, unless ang camera mo, multi-camera ka, multi-cam. Maintindihan ko. Ngayon, kung makikita mo to, patunayan mo. I-prove mo na meron kang ibang mga camera. Diba? Pero hindi sabihin, pag in-interview ko, tumingin ka. Sabi nga nung may nagsabi sa akin mga dating addict, pag daw ganyan, iniiwas daw, baka may mapanood. Ewan ko yun ang sabi nila mga chong ang ginagawa ng ating Vice President. Despite the president's pronouncements, House leaders, however, recognized their constitutional duty to act on impeachment complaints filed in the lower chamber. Hindi rin natin tinatanggal ang karapatan ng bawat organisasyon. Tingin ka sa camera, you should stare the cam. Bilog yun eh. Tingin ka ganyan. Yung ginagawa ko. Yan, magsalita ka ng ganyan. Huwag kayo nakaganon. Diba? Kasi pag daw may ganyan, may problema. Diba? Ako, Congressman, tinutulungan lang kita dahil mabubuking ka talaga. Ng bawat mamamayang Pilipino na gustong mag-hain ng impeachment complaint. Ba't parang ang ginagawa niya parang nag-memorize tsaka sumasagot? Diba? Kasi kung talagang may alam ka, hindi mo dapat gawin yan. I don't know. Mag-comment nga kayo mga chong. The Makabayan Bloc, meanwhile, slammed what they called President Marcos Jr.'s interference in Congress, which they called a clear violation of the separation of powers between two co-equal branches of government. They also expressed disappointment over the alleged show of weak leadership in the presence of corruption, death threats, and blatant disrespect of the House of Representatives. Despite Alam niyo mga chong, kunyari pa itong Makabayan Bloc na to. Come on, man. Alam ko naman na tropa niyo rin ng Malacanang pambihira. Alam mo, tanga na lang maniniwala sa tatong bugok na to eh. No? Kaya sabi ko, pag nung nireport ko, natatawa na lang ako. Pero pinakikita ko lang sa inyo nang malaman kung gaano kagahaman itong mga hinayupak na to. the Makabayan Bloc is determined to file an impeachment case against the Vice President, saying that Duterte needs to be held accountable for the issues over her confidential funds. But at least one political analyst believes impeachment proceedings will only do more harm than good. Sa totoo lang, ito ay puro ingay. Pag pinatulan, lalaki. So, mas magandang hindi na patulan. Kasi pagka pinatulan mo, you will be playing into their trap. Right. And ultimately, the losers are not only the Marcoses or the administration. The losers ultimately is all of the Filipinos, the whole of the country. Meanwhile, in his visit to the Southern Luzon Command in Lucena City, the president reminded soldiers not to be distracted by political noise and remain focused on their mission to serve the country amid the worsening rift between him and Vice President Sara Duterte. Huwag kayong nalililang sa mga nangyayari. Let's stay focused. Iniisip ko lagi, ano ba talaga trabaho ko? Trabaho ko ba yung makipag-awal yan? Trabaho ko ba makapag-debate dyan sa mga... Dito pa lang mga chong, itong presidenteng bugok na to, hindi niya alam ang gagawin niya to how to handle his administration. Alam niya naman na nagkakagulo na sila ng Vice President. Ay sinasabi niya ito. What are you trying to say? Are you trying to be like loyalty check? Alam niyo mga chong, kung malaki ang tiwala sa iyo ng military, Mr. President, you don't have to say that. You know? Ang dapat gawin mo is how you fix the problem with the Vice President. And unfortunately, ayaw na ng ating vice na makasama ka pa. Never, parang never again. Diba? Ito kasi si BBM, sa mutsura, mukhang kakagising ka naman. At I'm sure na may nag-advise na naman sa kanya na ito sabihin mo, ito sabihin mo. You can tell, wala naman sa sarili niyang paninindigang magsalita tungkol sa mga military niya. Siguro kung yung mga military ngayon nandiyan, bangag ka na naman. Paranoid ka eh. Yun, paranoid ka sa mga sinasabi mo eh. Walang kwentang bagay. Hindi. Your mission is to defend the people and the Republic of the people of the Republic of the Philippines and the state of the Republic of the Philippines. That's true. You need to protect the state, no? The Constitution. But the question for the AFP, are they still following the Constitution? Not the AFP, but the Congress, the Malacanang, the Executive. Are they? Alam ng AFP yan. The president's statement comes a few days after former President Rodrigo Duterte called on the AFP to intervene amid Marcos Jr.'s fractured governance. Pia Gutierrez, ABS-CBN News. The former legal advisor of ex-Philippine President Duterte believes House lawmakers... Yun. Kanina po natin yan.
Alam niyo mga chong, yung sinasabi ni Bangag ay tungkol sa parang wag niyo na kami pansinin. Gawin niyo na yung trabaho niyo. Tama lang 'yun. Pero the thing is, the AFP has the rights na protect the Constitution. Pero the question is, does the executive and the legislative still doing the right thing for the Constitution? Marami nang pumada eh. Marami nang pumalpak. Marami na silang ginawang illegal. Di ba? May mga pulis na silang pinakulong, pinakontempt, na wala naman din naman silang suspect. They just resource person. Pero pinakulong pa nila. Tapos ang nagpakulong pa yung mga convicted. Di ba? Tapos yung isa nagpakulong, dating NPA, Alex Bongkayo. Pero yung mga chong, ganun kapangit ngayon ang Congress natin. Di ba? Kaya ang akin lang mga chong, it's really sad dahil may ganito tayo. But anyway, katulad nga na sinabi ko kanina na mayroong third impeachment nga. At ito nga po ay panoorin natin itong mga isa pang mga grupong hinayupak na to. Of the Republic of the Philippines. That obligation now becomes a moral one. Yes? So we have, what makes this different is that the complainants now believe that it is no longer just the constitutional and legal obligation of the members of the House of Representatives to impeach and for the Senate to remove from office the sitting president, the sitting vice president. Biro nyo, alam mo mga chong, kung talagang totoo yung sinasabi nito, hindi magkakamali ito eh. No? Alam mo eh. Focus ka eh. Pero ang banat niya, the sitting president. So, ibig sabihin talagang, baka mamaya, kanina lang nagbasa to at saka nag-file ng impeachment eh. Diba? So, dito pa lang you can tell how dumbass itong abogado na to, congressman yata to, I'm not sure kung sino itong hinayupak na to. But the thing is, it's another waste of time. Another waste of money, waste of effort, energy, basta. Everything is a waste. This guy is a trash. No? At yung susunod pang pare, they are trash actually. Of the Republic of the Philippines. That obligation now becomes a moral one. Yes? Moral, huh? Do you know the meaning of moral? How many complainants So we have 12 complainants and we also have one people's lawyers in Mindanao. It is composed of about 100 lawyers and legal workers based in Mindanao. So Laki ng bayad yun, no? Alam nyo ba mga chong na lumabas na may mga 1 trillion daw ang budget to do this impeachment at tirahin si Sara Duterte. Biro nyo yung mga chong 1 trillion lumabas para basagin ang isang Sara Duterte, di ba? Yung 1 trillion na yun, ilang Pilipino na yun. And then, you can use it to improve the country o magyaya ng mga manufacturers sa ibang bansa para magkaroon ng trabaho ang ating mga kababayan. That 1 trillion can even use that to attract the tourists o yung mga taong basta that money can use somewhere else instead of using this to impeach Sara Duterte. It's so sad. Yes, we have. So this is what we'll do, no? We will What be is what furnishing the we'll media with a copy of the complaint if you want. The details are there. We have limited time, so we really have to fight it. So and then you'll have access to the impeachment complaints. All right. So we do this for the Filipino people. Alam niyo ang attorney o congressman, alam ko may congressman din nag-file yan eh. Kung kaharap mo lang ang 32 million plus na bumoto kay Sara, batok ang aabutin. The thing is, yeah, I guess every Filipino can file an impeachment case. But again mga chong, this is just another waste of time. Another trash. No? Kung baka Bayang Black, may pangalawa, itong pangatlo, kahit gawin po pang 4, 5, 6, 7, they're all trash. No? Talagang itong mga taong ito ang talagang sumisira ng improvement o ng development o ng future ng Pilipinas. Alam naman natin wala naman talaga ginawang masama yung tao na si VP Sara. No? Naniniwala akong wala. It's just super politics. No? Nagkataon lang ang ating VP Sara ay pumapalag. Kaya lalo lumalaki ang problema. Pero syempre, tama naman ang ginagawa niya dahil hindi nga siya pwedeng bayaran eh. Yun ang problema ng mga hinayupak na to. These are ordinary priests. These are ordinary lawyers. We don't care. Bound by a common cause to uphold the law and to hold accountable the Vice President of the Republic of the Philippines. Bakit ka nag-pause? To hold accountable of the office of the Siguro ni-report ka na kay Tamba, walang yaka. Ba't mo sinabing presidente, ha? Wala kang pera ngayon. Bibigyan lang kita ng kalahati. Puro pera. Thank you so much. Mga 7 kami pare at ibang mga kasama naming lawyers. We believe VP Sara committed something illegal and something immoral. What kind of illegal, sir? O pare,
Anong klaseng immoral, no? Tignan mo yung pagmumukha ng hayop na pari. Kaya sabi ko itong mga pari ito, hindi na mapagkakatiwalaan eh. That's why, mga chong, all you have to do is pray and to have faith. No? Itong mga hinayupak na to, biro nyo yan ang makakarap nyo. Alam nyo, makita ko lang sa person yan, sasabihin ko, anong illegal po? Anong moral? Can you explain it to me? Di ba? Alam nyo, ang daling gumawa niyan eh. Ang daling gumawa ng eksena ng ganyan. Tsaka ang nakakaano rito, pare. Sabagay, it's Catholic. No? Nag-umpisa sa EDSA 1, cardinal sin. Di ba? Kaya, what's new? Against the Filipino people. Did he say against the Filipino people? For us, thou shalt not kill, thou shalt... Sino pinatay? Sino pumatay? Did Vice President kill someone? Di ba? Ba't mo sinasabi sa Bible? Paano kung kayo yung kaharap mo, Christian yun? O Iglesia ni Cristo? Ang bihira itong parin to. Hindi ko alam, bangag din to eh. Not steal, thou shalt not bear false witness. Kaya na po. Yun. Sabi nila mga chong, immoral, illegal. Okay? Anong tawag mo dito? Di ba? Ito pa. Anong tawag mo dito? Isama na natin yung isa. Itong mga to ang talagang illegal. No? Ito ang mga gumagawa ng kahayupan sa ating bansang Pilipinas. Wag na si Sara, wag na si VP. Ang Pilipinas. Ginagawa nilang gago, niloloko nila, at pinaasa nila. Mga chong, itong mga hinayupak na to, no, from the Congress, na dapat sana gumagawa ng batas to improve something sa ating bayan, wala. Puro hearing. At hearing. At hihiring pa rin. At syempre, ito namang isa, si Bangag, titira lang yan, tutulog na. At syempre, yung isa namang kabila, si Tamba, nakakaw lang. Diba? Yan po. Kaya kung immoral lang, illegal, yan. Itong imbestigahan nyo, itong grupong to. Hindi si Sara. Si Sara saka na yan. Pag na-imbestigahan nyo na itong tatlong to, itong grupo na to, isunod nyo si Sara. Wala namang problema eh. Ito talaga ang pahirap sa bayan. Diba? Alright. Mga chong, siyempre, sino naman ang damay? Diba? Ang Pilipino. Itong mga taong to na naman na umaasa sa ating mga politikong pulpul na ibinoto nung nakaraang 2022 na ngayon hanggang ngayon walang ginagawa kundi hearing. Mga chong, ang ating Vice President Sara ay gumagawa lang ng isang programa na makakatulong sa ating bayan. Yes, she is the Vice President. She is the reserve para sa presidente. Kung sakaling mamatay na sana, ang presidente, siya ang papalit. But the thing is, can you imagine na itong mga taong to sila tama sa Kongreso, they're trying their best na mawala si Sara Duterte sa kalkulasyon ng isang politiko para sila ang papalit. Because they are hungry sa power. Hungry sa pera. They're more hungry dahil marami pa silang mananakaw sa Pilipinas. While we're paying taxes sa bansang Pilipinas, they have money to steal. Yan po ang ginagawa ng mga hayop. Pero pinaapit ko, tayo mga Pilipino. Diba? Dahil wala silang ibang ginawa, no? Na kundi tirahin ng ating VP Sara. Wala. From 2022 to the present, ano bang ginawa ng Bangag administration? Wala. Wag mo sabihin sa akin na dahil na yung mga paputa-puta ni Bangag sa ibang bansa, may nakuha na siyang mga investor. Nasaan? Ang bali-balita pa mga chong. Ha? Balita, I'm not sure yet, but I have to check it out first. Pero binanggit nga na ang Pepsi company is now trying to walk out sa bansang Pilipinas. Hindi ko lang po alam kung totoo yan. No? Pero may nakarating na ang Pepsi company is trying to move to the other country. Dito susunod. Ibig sabihin mga chong, itong mga to, itong mga kumpanya nito, kasi alam nila yung palakad yan eh. Mga nag-lobbyist din yan eh. Alam nila na, no, there's nothing happening here. Mataas ang kuryente, tubig, ang mga bilihin, siguro yung Pepsi na yan, baka mahal na rin. So, hindi natin alam kung bakit. Hindi natin alam din kung totoo, naaalis na rin sila. Mga chong, kung totoo man to, Pepsi company is been in the Philippines for so many years. Ilang presidente nang dumaan. But when it comes to Bangag, aalis sila. Diba? Instead na mag-stay pa sila for more, at total, uso naman ng diabetes, ay talagang they're gonna leave. If ever it's true. Kung alam niyo itong mga chong, i-comment nyo nga sa akin dahil may nagsabi lang po sa akin. Mga chong, all I can tell you guys is let's just pray and hope that someday na
matapos na itong problema, itong nightmare. We have 3 years of nightmare at 3 years na binabanatan nila ang VP Sara. Kasi nga, habang binabanatan nila si VP Sara, nagnanakaw sila patalikod. Ganyan ang gawain ng mga yan. They have to do something, they have to make someone or something para sa front, para habang sa likod, nakaw. Yan po nangyayari ngayon. Sa lugar namin, sa Batangas, yung mga addict, ayan na ulit. At may nagbebenta na ulit. Actually, may discount pa. No? Dahil sabi nga, oversupply daw ang drugs. Man, that is so sad. Diba? May mga anak din kayo, baka mamaya maligaw ng landas. Who knows? Anong gagawin? Pakikinggan ba kayo ng gobyerno? I don't know. Good luck with that. Diba? Kaya sana po mga chong ay magdesisyon na po tayo. At let's voice out. Diba? Mga chong, people are trying to say na we need people power. The thing is, on the SO1 and SO2 ulitin ko, these are the groups na nakipag-deal para sipain ng isang presidente. But right now, is natural na people power to. Angal to ng mga tao talaga. Walang grupo na magdi-deal ka kay Sara na magiging ganito kami pagka nakaupo ka na. Sara doesn't do that. Hindi natin alam kung ano pa mangyayari sa susunod na buwan. Ang INC, magkakaroon daw ng nationwide rally at may mga sasama ng ibang religious group. Who knows? We don't know yet. Pwede mapigilan, pwede magkausap, pwede alam niyo na. I'm not saying na pwedeng bayaran ng INC. I'm not saying that. Pero pwedeng makiusap na wag nang ituloy. Hindi na namin titirahin si Sara. Who knows? We don't know yet. But just like I said, anything can happen next year. Pero may bali-balita na ng INC at ang ibang grupo lalabas sa kalye. Mga chong, I think it's really about time na tanggalin na ang bangag sa Malacanang. Kasi kawawa Pilipinas talaga. We cannot wait for 2028. We don't even know kung ano mangyayari next year. Mag-e-election na. We don't even know kung ano mangyayari sa 2026. Diba? Tapos may threat pa ang ating VP Sara. So, I don't know, pero I think it's really about time to kick this evil. Nag-enjoy na sila ng 3 years. Siguro naman may enough na silang pera sa ibang bansa. For the sake of the Filipinos, mga chong, sana po ay magdasal po tayo mabuti at huwag nating pabayaan ang ating VP dahil siya lang po talaga ang pag-asa ng ating bayan. Wala na pong iba. Wala. Kung meron man, again, i-comment nyo kung sino para malaman ko kung totoo o hindi. Okay? Alright, hanggang dito na lang po at again, Merry Christmas sa Pilipinas. Sa ngayon, Christmas, Christmas na rin dito is 12:35 and sana po ang Paskong ito ay magbibigay ng isang symbol na sana magkaroon na ng katahimikan sa Pilipinas. Na sana po ay next year ay magkaroon na po ng isang vision na improvement ng Pilipinas. Mangyayari lang po yan kung mawawala na po ang addict sa Malacanang. We need a good leader. We need really a good leader. Nagawa na ito ni Tatay Digong, napatumba niya lang NPA, napasuko niya lang mga oligarch. Bakit hindi? This is our country. We're Filipinos. And we are Filipino for nothing. Tama ba yun? Paki-correct nyo nga ako. Baka mali yung sinabi ko. Burahin na naman ako yung Tatay Digong. But anyway, hanggang dito lang po at Merry Christmas po sa inyong lahat. At ang wish ko lang po na sana magkaroon po ng peace sa Pilipinas. Maayos na po ang problema. At sana po sa 2025, bumoto po tayo ng tama. Dahil pag inulit na naman natin, inilagay na naman natin ang demonyo sa Kongreso at sa Senado, huwag na po tayong umasa. Okay? Real talk lang. Alright, hanggang dito na lang. And then again, sa mga tao dyan sa Pilipinas, Merry Christmas and a Happy New Year. And I hope you guys be careful. Huwag masyadong iinom. At lalo lang iniinom dyan, tanduay, gin, or pundador na original o hindi. Bahala kayo dyan. Basta ingat lang po kayo at dahan-dahan lang po at baka kayo atakihin. Again, kung iinom kayo sa fiesta, sa Santo Tomas, Batangas, huwag ko kayo masyadong maglalasing, baka kayo magkasakit. Ang PhilHealth natin ay tagilid, di ba? Kaya puro bad news pero Christmas. But anyway, Merry Christmas po sa inyong lahat at magpasalamat po tayo. Tayo ay buhay pa, healthy. And again, God bless po sa inyo. At sabi pa nga po ni Vice President Sara, mahalin po natin ang Pilipinas. Okay? See you soon.